Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Gusto ko lamang pong magbigay ng komento tungkol dun sa ating kapatid na nagba-viral ngayon. Ito nga si kapatid na Asher Hernandez, tungkol sa kanyang statement na kung saan sinasabi niya na bakit kailangang laging pasalamatan ng Diyos sa mga bagay na tayo naman daw ang naghirap o na magsumikap para maabot yun. Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung totoong pinagdadaanan kung bakit mo nasabi ang mga yun. Kung ikaw ba lumaki sa isang pamilya na may kinikilalang Diyos, o ikaw ay isang bata na lumaki sa pamilya na walang kinikilalang Diyos. Kaya tawag nila na atheist. Alam mo kapatid, lahat ng mga bagay, yung mga pangarap natin, kung ano man yung mga pangarap natin na gusto natin maabot at eventually naabot nga natin. Gusto ko malaman mo kapatid na hindi mo yan maaabot o hindi mo yan mararating kung hindi ka pinagkakaloban ng Panginoon ng sapat na lakas para magising bumangon sa umaga. Kung hindi ka pagkakaloban ng Panginoon ng kalakasan o katalinuhan, hindi mo magagawang magtagumpay o mag-excel sa anumang larangan na iyong kinabibilangan. We have to be thankful kapatid na God gave us knowledge, wisdom, enough intelligence para maging successful sa anumang larangan na meron tayo. Wala tayong pwedeng isukli, wala tayong pwedeng ibigay, wala tayong pwedeng ibalik sa Panginoon sa lahat ng mga kabutihan na pinagkaloob niya sa atin. Simple-simple lang kapatid, yung hangin na ating nalalanghap, na ating hinihinga. Alam mo ba kapatid na kung hindi papaintulutan ng Panginoon, hindi natin magagawang mabuhay kung walang hangin. So doon pa lang, maraming salamat sa dakilang Diyos sa hangin na kanyang ginawa para sa ating mga anak niya. Diba? Kapatid, we have to be honest, no? Lahat ng bagay, lahat ng meron tayo, kung gaano man tayo kagaling, kung ano man talent na meron tayo, yan ay kaloob ng Diyos. We have to be thankful. Huwag tayo magmalaki sa Diyos. Wala tayong kayang gawin para pahabain o duktungan ng ating buhay. Meron ba sa atin dito ang kayang sabihin confidently na bukas, buhay pa siya? Susunod na araw, susunod na linggo, susunod na taon? Meron ba dito may lakas para sabihin nyo na bukas gigising pa ako ng umaga? Susunod na linggo, makakapunta pa ako sa lugar na gusto kong puntahan? Walang nakakaalam. We never know. Kaya kapatid, we have to be humble. We have to humble ourselves in front of the Lord. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa Kanya. Kung mahal natin ang Diyos, respeto natin siya. Pasalamatan natin siya, yun ang pwede natin ibigay. Wala tayong pwedeng ibalik. Dahil lahat ng meron tayo, yung lakas, yung talento, yung kalusugan, lahat yan nagmula sa Diyos. Yun lamang kapatid. Dalangin ko kapatid na sana magkaroon ka ng banal na pagkakilala sa Diyos. Nawa dalangin ko na ma-encounter mo siya sa buhay mo. Alam ko bata ka pa, alam ko matalino ka, hindi ka tayo hinuhusgahan. Kumbaga, kahit naman ako dati, diba, na tinatanong ko rin, nagtatanong din ako, marami rin akong tanong sa buhay ko, sa Diyos. Pero lahat ng yun, kung yun ay marudog nating idadalangin, marudog nating ilalapit sa Panginoon, tayo sasagutin niya. May encounter natin sa ating mga buhay. Dalangin ko na ano man ang ginagawa mo ngayon sa magpupunta, gabayan ka niya, samahan ka niya, at pagpalain ka niya, hindi lamang ikaw, kundi ng mga mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan ng nakita mo, malaman mo na totoong may Diyos. At siya ang dahilan ng lahat ng meron tayo, lahat ng mga gandang bagay sa Kanya. Yun lamang kapatid, God bless you. Sa mga panahon ng Panginoon, kapatid, mabuhay ka.